Gloomy, iiral sa halos buong bansa, epekto ng frontal system. Kaasahan ng mga kalat-kalat ng mga ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, maging sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. So medyo gloomy tayo at overcast itong maghapon. Kaya total active strikes, hapon, sa mahigit 950 na total strokes. Southwesterlies, nakikitaan na sa timog kaluran ng bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome bumalik sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, June 5, 2024. Ang oras natin, boss friend, may maga, ay alas 11:09 na ng umaga. So patuloy pa rin tayong overcast and gloomy at medyo haze at may mga thunderstorms po na umiiral sa iba't ibang panig ng bansa ngayon. Pero especially sa extreme Northern Luzon, dahil nga po sa presensya pa rin ng frontal system dito, nagdudulot sila ngayon ng mga isolated and localized thunderstorms pa rin na patuloy since kahapon. Medyo mararamdaman rin yan sa ibang bahagi ng Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila anytime, dahil nakataas po ang forecast natin ng overcast and gloomy dahil sa presensya nito. At dahil sa unti-unti na rin na nakakaramdam ng pagdaloy nga ng southwesterly wind flow sa timog kaluran ng bansa. So unti-unti na nagbabago ang ating klima mararamdaman yan mula sa kaluran, timog kaluran ng bansa dahil sa mayroon ng natural flow ng southwesterly wind flow. Hindi yan galing dulot ng hatak ng low pressure area. Hindi gaya ng mga nakaraang araw, lumakas lang ang southwest monsoon dahil nahatak ng mga low pressure area kasabay ng isang bagyo. Ngayon ay wala tayong bagyo at naturally, mayroon ng pagdaloy ng southwesterly wind flow mula dito sa may kanluran ng Palawan. Nakikita na siya, pagitan ng Vietnam. So, yung manipis sa pagdaloy ng southwesterly, yan na yung senyalis na unti-unting pagbabago na ng ating klima at temperatura. At unti-unti nang mas magiging gloomy na ang ating paligid bago makomplete ang onset niya sa ikalawang linggo na nga po o next week po. So alam na natin ang ating current conditions, asahan ang mga thunderstorms at overcast maghapon. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 4:14 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.9 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala naman kami ng medyo mataas pa rin na temperatura at 35.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:34 PM. Mapapansin niyo dahan-dahan na rin na mabawasan ang ating extreme temperature. Dahil nga gaya ng aking paliwanag, dahan-dahan nga po nagpapalit ang klima due to onset nga po to habagat season. Dahan-dahan yan, hindi naman yan agad-agad eh. Mas mararamdaman na ang completion yan next week pa talaga. At dahil dyan ay asahan mataas pa rin ang aming heat index. Kahapon nakapagtala kami ng 49.8 degrees Celsius na init pandama. At dahil sa dahan-dahan ng nagpapalit ang klima, mapapansin natin ay dahan-dahan na rin bumababa ang ating mga heat index. At kung titingnan naman natin sa official data ni Pag-asa, ang kanilang heat index nangunguna sa may pinakamataas na may 49 degrees Celsius dyan sa Maasin, Southern Leyte. Pamangalawa na ang may mga tagpo 47 degrees Celsius, kagaya na lamang dito sa lugar ng Rojas City, Capiz at Bira, Catanduanes. And then 46 degrees na ang sumunod sa Catanman, Northern Samar. So on, pababa na yan mula 45 degrees Celsius. Silipin na lamang ninyo sa website ko o kay Pag-asa para sa ibang further. Dahil marami-rami po ang may 45 degrees Celsius pababa. Pero mapapansin nyo, dahan-dahan na pong bumababa yung ating temperatura at extreme temperatures. Dahil nga po, nasa kalagitnaan na tayo ng first week ng June. Diyan medyo unti-unti na talagang nagde-descend ng husto ang hot dry season. At tuloy-tuloy pa yan hanggang this coming weekend. At sa susunod na po na linggo, sa susunod na mga Wednesday, ganyan, yan, mas gloomy na po tayo diyan at mas madalas na po yung mga ilang light rains
may mga localized thunderstorms pa rin. Hindi pa natatapos yung localized thunderstorms niya. Pero yung dalas na gloomy ay dadalas na po yan at unti-unti nang nawawala yung extreme higher temperature natin. Dahil nga po umaangat na yung intertropical convergence zone ng husto niyan. Mula nga po din sa may bandang Mindanao, dahan-dahan, tataas na yan. Dahil sobrang tilt na nga po, na naka-over-tilt na po yung ating Earth. So yung tutok ng araw nasa bandang itaas na, kaya yung intertropical convergence zone, dahan-dahan aangat na rin yan. Mula equator, dahan-dahan yan tututok sa may bandang Mindanao nga po. At habang umuusad ang buwan ng June to July, ay dahan-dahang mas aangat na nga po yung intertropical convergence zone. Di ba? May mararamdam tayo yung ITCC. Minsan gumaganyan yan. Yan. Di ba? Minsan. Makakaramdam tayo ng ganyan. Yan. Kapag kaganyan, yung galaw ng development ng mga tropical cyclone, mas umaangat din ng konti. So, depende sa positioning o galaw ng ITCZ. So, malinaw yan mga folks. Samantala, sa ating extremes in past 24 hours naman, nangunguna naman sa pinakamataas ng air temperature ang Katbalogan na may 35.5 degrees Celsius. So, pumangalawa lamang kami halos dito sa Caloocan na 35.1. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, almost stationary pa rin sila at 18.2 degrees Celsius ang lowest temperature. Pagdating naman sa ulan, Ilolan, Andayat, Camarines Norte na may 70 millimeters na total rainfall. Dahil nga po sa mayroon tayong pamapagitan na shear line, dulot po ng frontal system, kaya nagkaroon nga po ng mga pag-ulan hanggang sa may South Luzon at nabanggit ko na rin sa typical na bandang northern part ng Bicol region na kasama ang Dayat, Camarines Norte nga. At asahan din na maghapon, makakaranas pa rin tayo niyan dahil nga po overcast gloomy tayo dahil patuloy na frontal system. Sa ating outside relative humidity, ay mataas po ang ating outside humidity at 76%. So kung mataas ang ating temperatura sa inyong lugar, expected ang humid o maalinsangan, malagkit-lagkit na pawis ang mararanasan ninyo. Swerte kung mababa ng at least 32 degrees pababa, yung outside temperature niyo at least medyo comfortable, medyo maginhawa kahit papano. Huwag lang tumaas yung outdoor temperature natin kasabay ng mataas na relative humidity. Kung mataas man ang temperatura, maaari pababa ang ating relative humidity. Yun lamang ang kailangan natin. Samantala, wala naman kami nitalang pag-ulan. Bukod kay Dayat, Camarines Norte, since kahapon wala naman kami naitala, since sa loob ng isang linggo, nakaka 5.7 mm lamang kami sa Caloocan na total rainfall. Ang atmospheric pressure natin, nasa 1,010 hectopascals. So, halos steady ito since last hour. Medyo mataas ang ating atmospheric pressure. At nasa moderate din ang ating air quality na nasa 87 ang index nito o 28.90 micrograms per cubic meter, ang particulate matter 2.5. So magmas po tayo at kung kakamustahin natin ang lagay ni Canlaon, silipin na po natin yung status ni Canlaon dahil number 1 ngayon na nakatutok si Canlaon. Siya ngayon ang aggressive volcano of the month. At kung titingnan natin, merong naitala ng 53 volcanic earthquakes. So napaka-agresibo niya ngayon ha. At mayroong 4,113 tons a day since June 4 kahapon na SO2 emission. May malakas pa rin na pagsingaw na umabot ng 2,000 na metro ang taas nito. So patuloy pa rin ang pagbubuga nito at pamamaga ng bulkan. So sa paligid ni Mount Canlaon ay itinaas na raw sa pagkakalam ko nagtaas na ng climate crisis ang mga lalawigan diyan sa bahagi ng Canlaon. So sa mga kababayan natin, ingat po at magmas po tayo dahil patuloy pa rin daw ang pagbubuga niya ng makakapal na plumes diyan sa Canlaon ha. So sa paligid niyan, gaya na lamang ng Inoyan, Binabuhan, La Carlota, dyan, lalo na sa Canlaon, La Castellana, at Kudkud, sa paligid ni Canlaon, medyo magmas po tayo at nakataas po ang climate response ngayon dyan. So, ang DSWD, o di umano'y kumikilos na at nagpapadala na raw ng mga relief goods at meron na raw mga medyo
nire-relocate muna na ibang kababayan daw natin, lalo na sa mas malapit sa pinakapaanan ng Mount Canlaon. Dahil delikado at may mga pananim ng araw na nasisira dulot nga po ng ashfall nitong si Canlaon. So yan po ang status niya at nakataas pa rin siya sa antas ng alert number 2. Meron pa rin 2,000 na metro ang pagsingaw niya. Kung titingnan natin sa CIMSS na within 24-hour period, kung titingnan natin yung animation, hopefully, wala na masyadong malakas na plume na isinisingaw. Kung titingnan naman natin, mukhang wala naman ng masyadong nadedetect mula sa satellite ng MODIS o ng Sentinel. Yan. So, kung medyo ipapaster natin yung animation, so far wala namang masyado nang nakikitaan. So, siguro, mga 2,000 na lamang kasi yung taas ng ibinubuga ng plumes ko. So, hindi na masyado nakikita ng satellite. Lalo na masyado tayo overcast and gloomy masyado. Kaya, hindi masyado nakikita o nasasagap ng MODIS dahil masyado tayong maulap. Ayan, oh. Dahil nga po sa umiiral na frontal system natin dito sa may hilagang silangan ng Luzon, so yung shear lines na pumapaligid dyan, apektado ang buong Bicol region, kabilang na ang Metro Manila at ilang bahagi nga po ng Mimaropa, Visayas at Mindanao. So kung titingnan po natin, kalat-kalat po ang mga isolated rain showers ang iiral sa halos 80% ng buong bansa. So magdala po kayo ng pananggalang sa ulan. At dyan sa apektado ng bulkan, iwas po munang ma-expose dahil kapag umulan, magdadala po yan ng parang ashfall na maputik pagka umulan. So ingat na lamang po sa kababayan natin dyan, malapit sa Canlaon. At kasalukuyang meron kaming nearby na thunderstorm o light thunderstorms. Maaaring umuulan dyan sa may bandang Quezon City na naman o bandang Taytay. So magdala po kayo ng pananggalang sa ulan ha. So medyo gloomy na po kami sa Caloocan. At kung titingnan nyo, medyo gloomy na nga po kami sa Caloocan. Meanwhile, sa atin namang high tide and low tide status, may 5 hours and 26 minutes pa po to maximum low tide o to minimum low tide rather, ay mataas po ang level ng karagatan sa pangpang ng Manila Bay. So malalim-lalim pa po. Pero kung titingnan natin yung actual level ng tide sa pangpang ng Manila Bay, kung lagpas ba ng 1 meter? Yes, lagpas po ng 1 meter kaninang 8:22 AM. So malalim-lalim po siya mga folks. Huwag po masyadong magpapalaot, medyo maalon po masyado dahil medyo mabugso po ang hangin ngayon. Sa mga maliligo sa mga kabataan ay huwag po kayong magsulo dahil delikado po maligo. Malalim-lalim po. At inaasahang mga 4 PM pa po mag-minimum low tide. So wala tayong magiging problema. Ingat na lamang sa maalon na karagatan. Sa almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM. Nasa lulubog naman ito mamayang 6:23 PM. At dahil almost new moon na po, 3% na lamang, hindi na natin muna i-report yung moonrise and moonset. At nasa elevation 76 degrees pa lamang yung elevation ng moon. So wala tayong magiging data muna ngayon dahil new moon naman siya halos. Sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules hanggang bukas na po ng Huwebes yan, ay nasaan na po na magiging maulap ang himpapoy natin, very gloomy, at asahan ng mga localized thunderstorms. Very random po yan sa buong bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon, kabilang na ang Visayas at Mindanao. Ganon din bukas ng Huwebes, manatili ang maulap na himpapoy na may mga localized thunderstorms, scattered po to at very random po uli. Ang chance na pag-ulan ngayong araw, 100% at bukas ng Huwebes, maglalaro sa 81% ang chance ng pag-ulan. So, hopefully, ulanin man lang kami dito sa Caloocan. Madalas sa Quezon City po inuulan ngayon at sa bandang Makati na. Highest and lowest temperature expected natin, 32 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay 27 to 28 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung epekto ng malawak na kaulapan nito mula extreme na Luzon, Southern Luzon, Visayas at most of Mindanao area. So kung titingnan natin mula sa Himawari 8 for details, ang bahagi nga po ng Luzon magiging overcast and gloomy rin. Kalat-kalat po ang mga cluster ng kaulapan. Kaya makakaranas po kayo ng mga
random at scattered na mga localized thunderstorms maghapon, maging dyan sa buong bahagi ng kanluran ng Luzon, Ilocos Norte man yan, mapa Ilocos Sur, mapa Baguio, Benguet man yan, mapa Abra man yan, Pangasinan o Zambales man yan. Very scattered po ng epekto nitong ating at napakalawak po yung frontal system na masyado na nga pong bumaba. At yung shear line na pagitan dyan, nagdudulot po ng mas gloomy na himpapawin, nagdudulot nga po ng kalat-kalat na pagulan na may pagkilat at pagulog at mapasilangan man yan na buong Isabela, Quezon Province, hanggang Bicol region na po yan, magiging mas maulap po kayo dyan at asahan ang mga localized thunderstorms. Very isolated po ang mga kalat-kalat na pagulan, so magdala po ng pananggalang sa ulan maghapon. So makakaranas tayo ng medyo bawas na tinding sikat ng araw at alinsangan, pero makakaranas pa rin tayo ng maglalaro sa 32 to 35 degrees Celsius na temperatura. At dahil nagmi-mix up yung ang isnalis nito na sumasalpok sa frontal system na to, kaya nagiging masingaw po ang kaulapan sa buong bahagi ng Luzon at Southern Luzon. So hindi natin masabi isa-isahin yan. Inulit ko ang buong Calabarzon, Bicol Region, Southern Luzon, kabilang na ang buong Mimaropa ay magiging very overcast and gloomy po ang paligid. So ibig sabihin napaka-maulap po, kalat-kalat po at napaka-scattered po ng isolated rain showers and localized thunderstorms sa ating maghapon. So hindi natin isa-isahin yan hanggang Southern Luzon, mapa Visayas man yan, mapa Mindanao. Kalat-kalat po, magiging pag-ulan po sa buong bahagi ng Visayas. May mga ilang parte lamang sa Central Visayas at Eastern Visayas na may mga makakaranas pa rin katamtaman ng panahon at magiging maaraw at humid. Lalo na dyan sa may bandang eastern ng Samar, mula Oras, Dolores, hanggang Borongan City, Eastern Samar. Sa Leyte naman, dyan sa bahagi nga po ng mula sa Alang-alang, pababa ng Baybay City, medyo katamtaman na lagay ng panahon. Pero maglalaro po o magrarandom po ang magiging gloomy ninyo dyan. So biglang maaraw, biglang magkukulimlim po bigla ang inyong himpapawid dyan. So expected pa rin ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms, lalo na sa Maasim at Liloan. Pagdating naman ng Mindanao, ang buong kanluran nito sa Zamboanga Peninsula at Maguindanao, magiging overcast and gloomy rin ang paligid. So mga random and very isolated po ang mga kalat-kalat na pag-ulan dyan na may pagkinat at pag-ulog. Kabilang na ang buong Cotabato, pababa na po yan ng bandang Maasim, dyan sa malapit sa General Santos City. Ay ilang bahagi nga ng Davao region magiging katamtaman, pero maglalaro din ang maaraw at bilang magiging makulim din po. So very overcast din ang mararanasan ninyo. Pero medyo mas mataas po ang temperatura dyan at heat index. So wag pa rin baliwalain kahit na medyo gloomy po tayo dyan, maging sa silangan ng Visayas. Pero magiging isolated din at kalat-kalat po ang mga pagtulog at pagkilat na may mga kalat-kalat din mga ilang hanggang moderate rain showers mula Tandag, pababa ng San Francisco, and the rest ng Compostela Valley. So ingat na lamang kung sakaling biglang buhos ng ulan, ingat sa biglaang flash floods at huwag naman sana mangyari ang biglaang pagbuhos ng lupa at hanggang sa bahagi ng Surigao del Norte, magiging overcast and gloomy rin ang inyong paligid. So halos 80% ng buong bansa magiging overcast and gloomy ang mas madalas na mararanasan natin ngayon dahil medyo nakakakita na ako ng southwesterly wind flow dito. Natural to hindi to yung dulot lamang ng low pressure area. Ito yung natural talaga na pag pumapasok na ang habagat season, nakikita na natin yung dahan-dahang southwesterly wind flow dyan na nanggagaling dyan sa may bandang katimugang parte ng Indonesia at manggagaling yung tuloy-tuloy na turbulence ng hangin mula Australia. Kasi iba, sumusurkat na dito. May makikitaan na tayo niya sa satellite at makikita naman natin dito gamit ang infrared TRE o true color. O true color environment, makikita po yung makikita niyo yung mga kaulapan na yun. Ito yung low mid wind, yung flow. Yung low level wind flow na yan. Ayun, makikita mo pa northeast po ang galaw niya. Yan na yung southwesterly wind flow na po ang nakikita natin. Yan. Yan yung inaantay natin na medyo nagpapakita na. Na senyales na malapit na ang completion ng onset nito by second week. At kapag yan ay kumapal na at nag-improve na, dyan na po natin makikitaan na yung namumutakti na trough sa may bahagi nga po ng kalurang bahagi ng Luzon madalas at Mimaropa.
yan na po ang masasabing senyales ng habagat season na. Sa ngayon, dahil dahan-dahan pa lamang kasing nag-i-improve yung southwesterly wind flow hanggang sa ito'y mag-complete by second week, ay unti-unti pa lamang nating mararamdaman yan. Medyo gloomy ang unti-unti nating mararamdaman sa bansa. At hanggang sa mawala yung frontal system na to, ang mas mararamdaman na lang natin ay ang medyo gloomy sa kanluran bahagi na po ng bansa. Unti-unti nating mararamdaman yan. At sa silangan naman, dito sa silangan ng bansa, mas unti-unti naman nilang mararamdaman ang maalat, toyo, o parang dry season na panahon. Kapag ka nagkaroon na ng completion ng onset, mararamdaman na natin yan unti-unti. So this week kasi, Wednesday na po ngayon, ay kakain na ng first week at yan na po yung pinaka-crucial week na unti-unti nakikitaan na natin yung southwesterly wind flow. Then second week, unti-unti na makikita na natin yung pag-enhance ng southwesterly wind flow turning into southwest monsoon na. Yung makakapal na kaulapan na nanggagaling sa timog kanluran ng bansa. Hanggang sa makumpleto na yung onset. So yan po yung ating magiging ulat panahon ngayon at halos buong bansa magiging gloomy po at overcast tayo. So yung expectancy na magiging extreme po ang ating heat index, medyo bawas po ngayong araw. Pero ba tayo namamataan na panibagong low pressure area sa ngayon na natiling insignificant at wala pa rin tayong namamataan na anumang anomaly. Yung binabantay natin na convergence, mukhang hindi na siya nag-success at nag-embed na lamang ito sa intertropical convergence zone. Bagamat na natiling, meron pa rin siyang shallow development of circulation na ating binabantayan. So, patuloy ko pa rin itong i-monitor despite na hindi natin mo nalalagyan ng time frame dahil wala pang completion ng divergence. Kung tingnan natin yung divergence niya, na wala po ang masyadong pulidong divergence. Mas malakas po masyado sa 44 kilometers per hour yung divergence niya. So medyo hindi balanse kaya maaaring ma-disperse din kagad yung mga shallow nito. Pero nanatili kasi siyang may Coriolis effect dyan sa paligid niya. So maglalaro yan na yung conditioning of chance na maging isang invest ay hindi pa rin natin niro-roll out mga folks. Anytime yan, bigla na lamang magde-develop yan. Tsetsempo na lang kasi bigla yan na magkakaroon ng upward low convection. Yan. So, patuloy natin babantayan at yung favorable wind shear niya ay nanatiling bahagyang nagiging neutral lamang ilang paligid nito. So, nagkakaroon siya ng pagpigil dahil nga po sa may bandang high pressure area dito sa may south of Japan nga. So, nagkakaroon ng medyo conflict ng bahagya kaya hindi masyado nakakausad yung Coriolis circulation dito. At dahil sa neutral po ang temperatura sa dagat, hindi gaano nakakapag-rapid ang Coriolis circulations dito. Pero patuloy pa rin ang mataas na convergence na naglalaro sa 22 kilometers per hour po. So patuloy natin babantayin yan. The anytime, bigla na lang tataas yan bigla. At so far ay wala pa sa ngayon hanggang this coming weekend. Tayong aasahan na may mabuong low pressure area. At kung titingnan natin yung spectral model o global spectral model mula sa GMA, makikita natin medyo naglalaro lamang yung Coriolis circulation. Then biglang nag-embed siya sa intertropical convergence zone line. Nulit ko, very 45 na po o nag-i-improve na ang intertropical convergence zone line. Kaya mapapansin natin yung flow dito mas mataas na yung trough line. Ganon din sa mean sea level pressure, wala rin tayong nakikitaan pero yung trough line ay mataas na rin po. Dahil unti-unting na nagkakaroon na nga po dahil ng manipis na habagat dito sa timog kanluran ng bansa habang umuusad ang araw o this coming weekend po mga folks. So unti-unti na nating mas nakikita yan. At sa mga computer models, negative din ang nakikita natin. Kaya lang yung intertropical convergence line ay mas improve at mas nakikita na natin yung mga surface trough dyan. So medyo tsempuhan na lamang ang Coriolis development into tropical disturbance na which is ating babantayan. Halos araw-araw natin babantayan dahil napaka-aggressive na po yung ITZZ line sa paligid ng yan. Sa ngayon nakikita lamang natin yung frontal system at yung unti-unting pag-develop ng southwesterly wind flow. Yung natural hindi yung dahil lamang sa may low pressure area. Yung natural na southwesterly scope. Yan. So, unti-unti na natin nakikitaan yan. Malino naman sa mga computer models din. Ayan,
medyo nag-i-improve na yung southwesterly wind flow dito. Dito nga, kay ECMWF, halos habagat na siya. Oh. Ang range nito hanggang June 6 to June 10, 2024 ang extended forecast. Well, kamustahin naman natin yung lagay ni Angat Dam. Well, kahapon, mula sa 178.59 meters, ngayon na nasa 178.26. So, patuloy pa rin ang pagbaba nitong si Angat Dam. At mukhang sa susunod na 2 araw, maaaring nasa 177 meters na lamang yan. So, mahigit 5 meters, negative 5 meters na po ang napakakulang na niya. Kaya inaasahan magtataas pa yung ating bill sa tubig at sa kuryente, which is lumalabas na nga po sa mga balita na magdadagdag pa nga daw ng amount na ipapataw na naman sa mga consumer. Eh, ganun talaga po ang style nila kapag nagkakaroon tayo ng crisis. Ayaw ko naman magsalita ng tapos, pero kung titingnan natin ang pattern, parang in favor pa sa kanila dahil pwede sila magtaas ng demand sa supply ng tubig at supply ng kuryente natin. So, yun po ang problema at napaka-critical pa rin ni Angat Dam, kaya asahan na may kakaroon pa rin ng rotational cut-off sa tubig, ha? Malinaw yan mga folks. At nararamdaman na ninyo yan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At kung titingnan natin sa loob ng 5 araw, ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos ng husto ni Angat Dam. Matatapos na po onset ng ating hot dry season, patuloy pa rin ang pagbagsak ng water level ni Angat Dam. Samantala sa ating General Flood Advisory and Warnings mula sa DNRPD Pag-asa, nakataas daw ang flood warning sa buong Cordillera Administrative Region at ilang bahagi sa may bandang Baguio at Benguet. Ilang bahagi dyan sa Abra, yan, kasama na, at Kalinga, Apayao, yan, Mountain Province at Ifugao area. Nakataas daw ang potential na flood warning, so ingat po, just in case na kayo ay patuloy na inulan. Sa may bahagi naman ng Bicol Region mula sa Dayat Camarines Norte, ilang parte ng buong Quezon Province, naka-moderate naman ang tsansa ng babahain. So, ingat po just in case na mag-red warning po ang pagbaha. Samantala sa ulat ng Dol, mula kaninang 12 AM, mula sa Data PDP box, siyempre, wala naman tayo nakikitaan na magnitude 4.0 pataas, pero marami-rami na ang mga total earthquakes natin. So, sisilipin natin yung historical ng earthquake for June, kung ilan na po, umabot na ba sa 200 ang total ng earthquakes. Yes, kung titingnan natin ay nakataas po, nasa total of 185 na po ang total earthquakes natin. 180 dito is magnitude 2.0 pataas. 5 rito is magnitude 4.0 pataas. So medyo konti pa lamang mga folks. And so far wala naman tayo na itala na mahigit sa magnitude 5.0. So nasa 185 na po ang total earthquakes natin mga folks. At mabilis na kagad naaabot ng 200 total earthquakes. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, June 5, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, June 5, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel, lalo na sa Facebook page ko. Pasuyin na lamang po at visit lamang sa aking website na www.timoweather.com para sa mga pang gusto malaman na hindi natin naisama sa report ngayong umaga. Pero typically, ang mararanasan lang talaga natin ngayong araw ay asahan natin ang very gloomy. So, kalat-kalat po ang mga pag-ulan at kitang-kita naman sa mga satellite imagery natin at lightning monitoring system. At may malapit kami ngayon sa Caloocan na may mga thunderstorms at mga light rain showers to moderate. Typically, sa Quezon City po yan. So, ingat po sa mga kababayan natin sa Quezon City na bumibiyahe. Asahan ang maulan dyan. At visit naman sa website para sa gusto malaman ang real-time events mula sa amin sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.